Pasabog ang pinakawalang alegasyon na mag-asawang Diskaya ng pangalanan nila ang mga mambabatas at ilang opisyal ng DPWH na nakatanggap umano ng porsyento mula sa mga hinawakan nilang proyekto. Kabilang dyan ang mga kasalukuyan at dating kongresista. Si Daniel Manalasta sa report. Humarap ang kontraktor na mag-asawang Diskaya sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa anomalya sa flood control projects. Sa pagharap ni Curly Diskaya, matitinding akusasyon ang pinukol niya sa ilang kongresista at opisyal ng gobyerno. Isa-isang pinangalanan ng mga Diskaya ang ilang opisyal na nanghihingi umano ng porsyento na hindi bababa sa 10 hanggang 25% sa mga proyekto. Ito ay para hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Usmag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of AGA Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnoel of Anwaray Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga, Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivico Pilar of Quezon City. Mayroon din umanong kinatawan ng ilang politiko na nakikipagtagpo sa kanila upang manghingi umano ng porsyento. Kapalit naman daw nito ay proyekto. May mga pinangalanan din siya na mga kawani umano ng DPWH at inakusahan at malalaking opisyal ng pamahalaan. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Si Kong Jojo Ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Ang mga porsyentong ito ay 25%. Ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPWH Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWH Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPWH Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWH North Manila Deo, District Engineer Edgardo Sipingol of DPWH Bulacan Subdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWH Quezon Second Deo. Sabi pa ni Diskaya, hindi nila kagustuhan ang mga nangyayari pero napilitan sila dahil sa panggigipit. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hiningin nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nicky Briones of AGA Party List, Arturo N. Atayde, ama ni Kong Arjo Atayde, Kong Florencio Gabriel Bemnoel of Anwaray Party List, Kong Leandro Jesus Madroño of Romblon, Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Git na mag-asawang Diskaya, hindi sila kailanman gumawa ng ghost projects. Handa rin anya silang tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang maging state witness. Sa pagharap naman ni Congressman Toby Tiangco, may pinresenta ang kongresista kung saan lumutang ang pangalan ni Congressman Zaldico
bilang umano'y proponent sa budget insertions nitong 2025. 13,803,693 with Congressman Saldico as proponent. Sa makatwid po, Rep. Toby, kung titingnan po natin at pagbabasihan, ito pong nakalap po ninyong impormasyon, lumalabas po na si Rep. Saldico ay siyang proponent ng halos 13.8 billion. Hindi natin malaman kung ito pinarada o sinagasa. Po ilang congressman dyan, sabi na hindi amin yan, hindi namin ni-request yan. So hindi na ako nagtanong kung parada yan or Sagasa. Ang sinasabi ko lang po is yan po yung nakita ko. Nang humarap naman si former Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez, kinwestiyon ng mga senador ang kanyang ilang ari-arian at inungkat ang umano'y pagpapatalo niya sa kasino. Pero napiko ng mga senador dahil umano sa pagsisinungaling nito. Lumabas pa na tila gumagamit siya ng ibang pangalan. Soler, Okada, Resort World, ano pang mga kasino pinaglalaroan mo? In Okada, hindi po kami nakarating doon. Saan? Soler. Soler po. Magkano pinatalo mo dyan? Your Honor, hindi po ako naglaro ng pera ko dito. Ano? Kanino pera? Pera gobyerno? Hindi po, pera po ng boss ko. Sino boss mo? Si D. Henry Alcantara po. Totoo ba yun? Hindi po, Your Honor. Bakit ko naman po, kung pera ko po yung ba't ko po pahiram sa pagagamit ko po sa kanya? Kanino nang gagaling ang perang ginagasta mo para magkasino ka? Gumagamit ka pa ng pangalan para hindi kayo mahalata. Halata na kayo eh. Pati si Alcantara, ito ang ginagamit niyang pangalan, Joseph Castro Villegas. Your Honor, kahit kailan po, wala po akong lisensyang ganyan. Totoo po, nananalo po kami ng, umabot po ng hundreds of millions. Malinaw po sa sikat ng araw, nagsisinungaling na, may dokumento ka ba? Pwede mo magsinungaling ang LTO? Ikaw yung nagsisinungaling. Huwag mong pilitin. Talagang hindi na. Sinasabi na nga namin ni Senator Jinggoy kay Chairman i-contempt ka na para wala pang tao yung kulungan namin sa ilalim. Sa ngayon, iimbestigahan na rin ng bubuuing Independent Commission ang mga pangalang binanggit ni Curly Discaya. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kailangan magbigay ng matibay na ebidensya ng mga Discaya laban sa inaakusahang politiko at kawani ng DPWH. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.